Ito ang part 2 ng ating kwentong mamuhunan ng pawis. Anak pawis. Okay. Sa mga nagnanais na magnegosyo, mas maganda yung yung mamuhunan ka ng maliit lang kaysa doon sa malaki. Kasi pagka malaki agad yung puhunan mo, hindi mo alam na may pagkalugi yung negosyo mo. Ito, ikukwento ko buo sa inyo. Part 2 ito. Noong araw, nung buhay pang ate ko, hindi kayo naniniwala siguro, pero alam lahat ng taga-roon sa amin. Alam nyo bang nag-open ang NIA sa amin noon? May ginawa sa amin lugar. Tapos, pumunta kami, nakiusap kami na pwede ba kaming makisukob muna pansamantala sa mga may restaurant doon sa NIA. Umokay naman yung ibang pinsan namin. Alam nyo kung magkano lang yung puhunan namin magkapatid noon? 500 pesos lang po. Totoo ito. Totoong buhay ito nangyari na to, no? Ang dala namin 2 baso, 2 kutsarita, at saka isang yung Nescafe, yung maliit lang na Nescafe, at saka maliit na asukal, yung eksakto lang ba sa loob ng 1 linggo. Kasi siyempre maraming maraming mga trabahador. Tapos wala kaming tinapay, kape lang kami noon. Kape gatas lang pala yun, kape gatas. Tinipid talaga namin yun, yung 500 na yun, eksakto lang. Nakisukob kami ng maliit na lamesa sa isang pinsan ko. Buti naman at bait sila at pinayagan kaming nakisukob. Pagkatapos ng 1 linggo, nagkaroon kami ng nadagdagan yung 500 pesos po namin, na naging 1,000 po. 1,500 ang kinita po ng 500 namin. O di malaki tubo namin, 1,000. Di tuwan-tuwa kami magkapatid, no? Di namili na naman kami, dinagdagan na naman namin, may tinapay na kami, may soft drinks na kami, kahit paunti-unti, mga 2 piraso, 3 piraso ng ganun, basta't may dagdag dyan. Tuwing linggo yun, nagkukumpara kami magkapatid na hanggang nung lumaki na yung aming 500, umabot na ng sa loob ng 1 buwan po, ay talaga sa totoo lang, hindi kayo makapaniwala, nagkaroon po kami ng 5,000 na. Okay, yung 500 na yan nag-ano na ng 5,000, hanggang nagbuo na kami ng, ako nag-isip kasi mas maisip ako kaysa sa ate ko, nagdedepende sa akin yung ate ko. Tapos sabi ko, ano kaya ate kung yung 5,000 ipamili natin ng ganito, sabi ko, at gagawa tayo ngayon ng sarili natin pwesto. Ngayon ginawa ko, no, ako kasi yung flexible ba, yung parang kaya ko yung trabaho ng pandalaki. Ang ginawa ko, nanguha ako ng mga kahoy, yung kawayan, tapos may tuldaman kami ng ate ko, ginawa namin kubo. Ako mismo ang nagkuha ng mga kahoy, ng mga kung anong gagamitin doon sa restaurant namin na maliit na. Okay? Tapos yung 5,000 namin na yun, nabuo yung aming paninda na, kumpleto na kami. Ngayon, doon sa pagpapatayo ko ng kubo namin, nakita ako ng mga engineer. 5 engineer nakakita sa akin na umakyat ako sa bubong ng aming kubo. Tapos yung mga engineer, tinireskopan ako. Lahat ng mga trabahador doon pinagtatawag ng mga engineer na saklolohan si Osang, kasi ang pangalan ng restaurant ko, Osang sa Kabundukan. Okay? Di sa madaling salita, nagawa yung restaurant namin ng ate ko. Naging 6 na table po kami, malaki na po. Marami na kami naging customer. Nagkaroon na kami ng sariling barbecuehan.
yun, ako mismo yung gumagawa na, yung ate ko sa counter lang kasi nga ano siya, may sakit siya noon na cancer na, pero tinutulungan pa rin niya ako na nagtutulungan pa kami, pero hindi ko siya pinapaano ng mabigat na trabaho. O ngayon yung 5,000 namin sa loob ng 5 buwan nakabalikwas po kami hanggang umabot na ng labas. Lumaki yung restaurant namin. Doon naman yung kaaway na andyan na yung kung ano sinasabi na sa akin, yung panghuhusga na sa akin. Marami daw. Ay, hindi, totoo ito totoo itong kwento na to. Habang ako nagluluto ng barbecue, siyempre marami akong order, marami nag-o-order kasi mahilig ako magluto ng tinadtad. Marami, basta iba-ibang klase yung paninda na namin at masarap ako talaga magluto. Totoo yan, napakasarap ko magluto, lalo na yung mga pulutan. Yung mga ulam, ganon, ulam ng mga trabahador. Tapos habang nagluluto ako ng mga barbecue, kanya-kanya ng number ang nagpapa-order. May number na, ibibigay na sa akin doon. Di siyempre pinagsunod-sunod ko yung mga number. Tapos yung mga nandiyan na mga kasamahan mo na doon sa na yun, sa niya na yun, hanggang nawalan daw sila ng customer. Imposible na mawalan ng customer na ako ginawan dahilan na inagaw ko raw lahat ng mga customer nila, napunta raw lahat sa akin habang nagluluto daw ako ng barbecue, pinapagpag ko raw yung suso ko kalaki-laki. Ayun ang katotohanan na panghuhusga sa akin na mismo kadugo mo. Sa totoo lang, kung meron man dito na nakaano sa mga sa mga taong nakakakilala sa akin dito, yan ang katotohanan sa buhay ko, sa buhay namin magkapatid noon. Keso daw binabandera ko yung malaki kong suso. Maganda ba yung hindi yun maganda. Kung magnegosyo ka, wala kang dapat tapakan na tao. Kailangan mo makisabay sa daloy ng tubig. Ganon yun. Napakasakit kasi mismo kamag-anak mo, kadugo mo, andyan na yung pagsasalitaan ka na ng hindi maganda, pupuntahan ka sa pwesto. Totoo yan, pinupuntahan nila ako sa pwesto. Ang dami ko raw naging customer na halos daw lahat ng mga leadman, yung mga engineer, nagpupunta na sa akin. Aba, siyempre sabi ko, nasa pakikisama yan at paglalambing. Kasi ako, pag kami nag-order sa akin sa mga tauhan ng isang leadman, kasi bawat isang leadman doon ay nasa 30, 25 ang hawak ng isang leadman. Okay? Tapos yung mga engineer nagpupunta sa akin, hindi mo rin masisi yung mga engineer kasi masarap ako magluto at hindi ko binebenta yung sarili ko. Ganun. Pinuhunan ko lang yung pagka-sweet ko ba? Kasi bawat pupunta sa akin, sinasabi ko na, hello darling, anong gusto mo? Hello darling, gusto mo bang ganito? Gusto mo, anong order mo darling? Ganon ako, malambing, ganon. Ako talaga may pagkamalambing pagka meron akong konting negosyo. Kahit maliit na negosyo lang yun. Minsan pagka binibiro ko pa yung mga yung mga engineer, yung mga leadman, na sabi ko, pumunta naman kayo sa iba para hindi naman ako sisihin, mga dalaling ko. Yung parang ginaganon-ganon ko. Minsan yung ate ko noon, nagagalit siya na yung iba kasi doon pagkatapos na nga kumain, nandun pa naka-standby sa sa lamesa. Siyempre may mga gustong kumain pa. Minsan yung ate ko, siyempre hindi ko masisiyan dahil may sakit siyang cancer. Kaya sinasabi niya, hoy, anong pinapanood nyo? Walang sine dito Bakit para kayong nanonood ng sine? Sabi niya doon sa mga pabiro sa mga kumakain na tao. Sabi niya, meron pang gustong kumain, baka pwede naman pahiram yung mga lamesa. Ganun yung ate ko. Pero yun kasi madali mairita kasi nga may sakit siya. Siyempre pagka may sakit yung isang tao, madali lang siyang mairita. Ganun hanggang lumaki talaga. Sayang nga lang at natapos na yung niya na yun sa amin na
Alam nyo, sa totoo lang, umabot kami na, tuwing katapusan na kami maningil. Kasi meron na kaming pambudget, kaya tuwing katapusan na lang, alam nyo, nakakanet kami noon 40,000. Sa totoo lang, yung 500 na yun umabot ng 40,000, 35,000, ganon yung mga pautang namin. Kaya sabi ko, masarap pala, sabi ko, yung kahit maliit lang ang puhunan mo, doon mo talaga walang nalaglag sa puhunan, walang nalaglag, walang lugi doon sa aming pinuhunan na 500. Kaya sabi ko, mas gusto ko yung mamuhunan ako, maliit lang, sa totoo lang. Kaya kayo dyan, mamuhunan kayo ng maliit lang, huwag kayo maghangad ng malaki na puhunan kasi hindi maganda. Kapag malaki kaagad ang puhunan mo, maraming malalagas. Pero kapag maliit lang, wala pong malagas. Maniwala kayo sa akin, naging karanasan ko po yan sa amin. Karanasan ko yan, sa totoong buhay yan. Mahaba yung kwento pero pinutol-putol ko lang kasi kapag aabutin tayo ng isang taon pagka ikukwento ko lahat yung aking mga karanasan sa pagkunting negosyo na yan. Biruin mo, no? Nakakaiyak kaya yung minsan nag-usap kami ng ate ko, sabi niya, Neng, ang galing mo. Ginaganon ako, siya lang din yung fans ko, yung ate ko, ang galing mo mumawak, Neng. Ginaganon ako kasi marunong ako makisama, marunong ako mambola, bulaskador nga ako di ba, nambubola. Kaya marami akong nakukuhang mga customer, ganon. Katulad dito, bulaskador din ako, binubola ko minsan, nagagalit ako minsan. Kaya ganon lang, puhunan lang po ay pawis, ganon po yun. Kasi nga anak pawis kami ng ate ko. Okay, yung mga makikinig dito, sana nagkaroon kayo ng mga idea. Okay, maraming salamat.